Ano kaya ang magiging epekto ng pakikipag-areglo sa isang kaso? Pag-uusapan po natin sa bidyong ito. Sa batas po natin ay maraming paraan kung saan wala nang pananagutan ang isang akusado sa kanyang nagawang kasalanan. Sa madaling salita ay hindi na po siya maaring makulong pa. Now, let's talk about Article 89 of the Revised Penal Code of the Philippines just for academic discussion purposes. Article 89 thereof enumerates the different modes of extinguishing criminal liability. Una, kapag patay na ang akusado. Pangalawa, kapag ang akusado ay nakapag-serve na ng kanyang sentence in full. Pangatlo, kapag ang akusado ay nabigyan ng amnesty. Pang-apat, kapag ang akusado ay nabigyan ng absolute pardon. Then, we have the prescriptions of the crime, prescription of the penalty, at sa mga kasong katulad ng abduction, seduction, act of lascivious business, or rape, ang isang akusado ay wala ng pananagutan kung sakali naging mag-asawa sila ng kanyang biktima. In that particular case, the criminal liability is extinguished when the offended woman marries the offender. Atin po pakatandaan, yun lang po ang iba't ibang paraan kung saan wala nang pananagutan ng isang akusado sa kanyang krimeng nagawa. Now, ibigyan ko po kayo ng example para maging malinaw ang aplikasyon ng batas. Halimbawa, sa kasong serious physical injury. Then, the injured party sa kayong akusado ay nagkaroon ng amicable settlement, nagkaroon ng compromise settlement. Madaling salita, sila po ay nagka-arigluhan. Sa kabila ng arigluhan na yan, kung sakaling magbago ang isip ng biktima, ay pwede niya pa rin ma-file ng kaso ang akusado, and eventually, kung napatunayan ng kasala, makukulong pa rin ang akusado. With that being said, it is instructive to note that if we are going to apply the strict vision of the law, anumang kasunduan meron, anumang arigluhan meron, ay walang epekto ang lahat ng yan sa mata ng batas. Akin po uulitin, yung pakikipag-ariglo ay hindi isang paraan para mawala ang pananagutan ng isang taong nagkasala sa batas. Sana po nakatulong ako kahit paano. Disclaimer lang po, law graduate ako pero hindi ako abogado. Now, kung nagustuhan nyo ang content tulad nito, kindly subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be notified for my upcoming videos. Yan lang po, maraming salamat.